Po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes sir, good morning po. Doon po sa initial na pagbiyahe ng MV Mamalakaya, ilang mangingisda po kaya yung napagbilhan natin and how much po kaya yung naging buying price natin dun sa mga isda? Opo, ayon po sa ulat po ni Commodore Triella, meron pong nabiyayaan o nabinipisyon po ng 120 fishermen at 11 na fishing vessels po ang nabinipisyon ng Kadiwa program, ang KBBM. 20.3 tons of fish ang nabili at diretsa po itong naibagsak sa fish port po. At yun po, at ito po ay magtutuloy-tuloy hanggat marami silang nakikita at namomonitor ng mga fishing vessels na maaari ng isda at hanggang 2028 po ito ay ipapatupad. Okay, so safe to say, Yusek, na until Marcos administration po magtutuloy-tuloy po yung pagpapadala natin ng sa West Philippine Sea. Yes, opo, para matugunan din po ang issue about food security. Talaga po ito ay pinag-utos ng ating Pangulo. And can we say, Yusek, na bahagi rin po ito ng effort ng pamahalaan para ma-increase yung presence natin sa West Philippine Sea? Opo, dahil tayo naman po ay may karapatan dito sa Bajo de Masinloc at dapat lamang po ma-exercise ng ating mga kababayan kung ano ang nararapat na mga karapatan po natin. Next question, Harley Balbuena, PTV4. Good morning, Yusek. Ma'am, still in line with the food security, doon po sa 20 pesos rice, do we have a timeline as to when we can make the benteng bigas meron na available for all? And then may we also know the criteria in choosing the priority areas kung saan po natin dadalhin yung 20 pesos rice? Sa ngayon po, ang sa Kadiwa centers, vulnerable sectors po ang makikinabang pansamantala hanggang December 2025. Sa LGUs po, kung ano man po ang kanila magiging guidelines, maaari po ito maging rice for all. Depende na po yan kung ano po ang magiging panuntunan ng LGU na siyang makikipag-cooperate po sa programang ito. Pero ang plano po sa susunod na taon po ay magkaroon po ng budget para maibigay po ang 20 pesos na bigas kada kilo sa lahat. Yan po ang plano, depende po sa budget, pero ipagdasal po natin na makaya po ito ng ating Pangulo at ng administrasyon para po ito sa taong bayan. Follow-up lang po, kamusta naman po kaya yung cooperation ng mga LGUs na involved sa rice, doon po sa BBM rice, since magkakaroon din po yata tayo ng transition ng leadership doon sa ilang LGUs since tapos po yung elections? Of course, nagdadasal po natin na makipag-cooperate ang mas nakakaraming local government units sa abot ng kanila makakaya. Pero pansamantala ay aalamin natin dahil nga may mga bagong pinuno na nahalal at titignan po natin kung hanggang saan sila pwede makipag-cooperate sa programang ito ng ating Pangulo. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi naman po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umani nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ano po yung magiging
action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga ay nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Follow-up question, Maris Umali, GMA. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before, sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basihan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya ma-aresto since may valid warrant of arrest na inisyo ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol o kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat aserkusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Thank you po. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte Bloc sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit at tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong pinireten. Wala po tayong pinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang ating lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at
kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate no, ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero tapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung anuman po yung maganda niyang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung anuman po ang kanilang mga suhestyon, kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung anuman po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po.